ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagyayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay. Sigurado, katiyakan, sino man sa atin ang kilalang-kilala niya ang kanyang kalaban. Unang-una, lalayuan niya. Kasi kalaban. Pangalawa, paghahandaan niya. Ang kalaban na ito kung sakaling mapasabak siya. At higit sa lahat, alamin niya kung ano. Una-una, ano magpapalakas sa kanya? Pangalawa, ano yung mga sandata na kanyang dapat gamitin? At pangatlo, makakasigurado siya na kapag kakampi niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala nang sino man na maaring tumalo sa kanya. Wala nang sino mang maaaring gagapi sa kanya. At wala nang sino mang maaaring liligaw sa kanya kapag ang Allah ang kanyang kakampi. Kaya katulad pa rin na sinasabi natin, si Shaitan ay ginagawa niya ang lahat para ilihis tayo. Kabilang dito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa Suratul Nisa. Sabi niya ba, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wala udhillannahum." Sabi na, ililigaw ko silang lahat. Una-unang tinutukoy na tayo. Tayo bilang tao. Siyempre, kasama rin sa ililigaw na yung mga kapwa ng jin. Wala umanniyannahum. At sabi niya, iingganyuin ko sila na makakaroon sila ng pag-asa. Wala amurannahum, at utusan ko sila, falayubattikunna adan al-an'am. Pag bibiyakin nila ang mga tainga ng mga hayop. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. At utusan ko sila na sisirain nila ang mga nilikha ng Allah. Katulad ng mga tainga ng hayop. Wa may yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Wa may yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah
faqad khasira khusranan mubina. Kaya tingnan nyo, paano magiging salita ni Shaitan ang banal na Quran ay ganitong sinasabi ng Allah sa banal na Quran. Sabi ng Allah, sino man ang ituturi na si Shaitan na kanyang matalik na kaibigan, kanyang sinasandalan, maliban sa Allah. Yun yung mga tao na naniniwala sa mga manghuhula, takot na takot sa jinn. Kaya yung mga tao na naniniwala sa manghuhula, takot na takot sa jinn. Pag nagpapagamot, nagpapagamot sa mga albularyo ng ginagamit ay jinn, imbis na ruqya, imbis na Quran o hadith. Ito mga ganitong klase ng tao ay madali silang may ligaw ni Shaitan. Madali silang tatamaan ng anuman ng mga magic o anuman ng mga pakana ni Shaitan. Kasi takot sila kay Shaitan eh. Takot sila kay Shaitan. Yung mga tao na sunod-sunuran kay Shaitan, naniniwala kay Shaitan, naniniwala sa mga tao na nanghuhula, nanggagamot sa pamamagitan ng jinn, naniniwala sila. Yung mga ganong klase ng tao ay madaling madapuan ng sakit na pakana ni Shaitan. Kasi takot sila kay Shaitan. Kaya makita ng mga kapatid, itong paliwanag natin doble. Doble, unang side, pinapatunayan natin na ang banal Quran ay nilalayo tayo kay Shaitan. Kaya paano maging salita ni Shaitan ang banal Quran? Pangalawa, ipinapaliwanag natin yung mga katotohanan hinggil kay Shaitan ayon sa kung ano ang ibig sabihin kanyang mga pakana sa tao. Kaya sino man ang tao na sunod-sunuran kay Shaitan, naniniwala kay Shaitan, naniniwala sa mga taong nakikipaggaibigan kay Shaitan. Kasi yung mga manghuhula, mga kapatid, yung mga albularyo, mga manggagamot na gumagamit ng mga yung mga anong tawag doon, yung mga orasyon ni Shaitan, yun yung mga kaibigan ni Shaitan. Kapag doon ka naniwala, napapalayo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napapalayo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at maaari, kapag matindi na yung iyong paniniwala at pagtitiwala doon, nakakaroon ka ng shirk. Kaya anong sabi ng Allah dito? Sa ayah na ito, sa Surah An-Nisa, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Ang sino mang itinuturing niya si Shaitan bilang wali. Wali sabihin ng kaibigan na sinasandalan. Sino man ang ituturing si Shaitan na kaibigan na pinakakatiwalaan, maliban sa Allah, faqad khasira khusranan mubina. Siya ay talo ng malinaw na pagkatalo. Kaya maging maingat tayo mga kapatid. Kasi si Shaitan, una-una kalaban natin. At malinaw na kalaban. Dapat tayo maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, si Shaitan ay malinaw na kalaban. Pangalawa, wag na wag natin hayaan si Shaitan na tayo ay iligaw. Dahil kapag nailigaw niya tayo dahil sa tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa kanya, ay tayo nang pinakatalo. Tayo nang pinakatalo kapag ito ay nangyari sa atin. Kaya mga kapatid, malinaw ang banal na Quran na ito ay sinasabi sa atin na si Shaitan ay ating matinding kalaban. Allahu Akbar. Kaya, ituloy natin siyang kalaban. Lahat ng mga pang-iinggan ni Shaitan ay layuan natin. Kasi katulad sinasabi ko,
sabi natin, sa mga unang paliwanag natin, na hanggat hindi tayo naging sunod-sunuran kay Shaitan, hanggat naging malinis, malinaw ang ating kalooban, malinis, dalisay mula sa anumang panlilinglang ni Shaitan, ay hindi tayo kayang talunin ni Shaitan, hindi tayo kayang apihin ni Shaitan, at hindi tayo magagapi sa ating pakipaglaban sa Kanya, sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong si Shaitan, dito sa daigdig, ay gagawin niya ang lahat ng kaya niyang gawin para ilihis tayo, para ilayo tayo, para meron siyang kakampi sa kabilang buhay na meron siyang kasamang papasok sa impyerno. Ano ang ibig sabihin ng mga kapatid? Ibig sabihin nun, sino man ang maging sunod-sunuran kay Shaitan, ay maging kasama siya ni Shaitan sa impyernong apoy. Kasi si Shaitan ay sa impyerno siya mapupunta, walang pag-aalinlangan. Kaya sino man ang maging tagasunod niya, ay makasama niya sa impyerno. Kaya, halos lahat, pwede natin sabihin lahat, ng tao at saka jin na makakasama ni Shaitan sa impyerno ay dahil sa sila ay naging sunod-sunuran kay Shaitan. Dahil sa sila naging sunod-sunuran kay Shaitan, kaya makakasama sila ni Shaitan sa impyernong apoy. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin, yun ang kanyang misyon. Kung ang mga propeta, lalo-lalo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang misyon ay upang ilayo tayo sa impyerno, ilayo tayo sa mga daanan patungo sa impyerno, nais nila tayo akain, dadalhin sa paraiso. Yun ang kanilang misyon. Sa pamagitan ng banal na Quran, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamagitan ng kanilang sunnah, yun ay ipinapaliwanag niya sa atin upang tayo ay maging tunay na tagasunod niya, tagasunod ng propeta. Bilang tagasunod ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang kanilang misyon sa pamamagitan ng himalang banal na Quran na ito ay iniinganyo tayo, pinapaganda sa atin, nililinaw sa atin ng propeta sa pamamagitan ng banal na Quran at sa pamamagitan ng kanyang hadith ang mga tamang katuruan ng Islam upang tayo ay mapasama sa Kanya sa paraiso. Yun ang kanilang misyon. Ang misyon nila ay ahon tayo mula sa kadiliman ng pagkaligaw tungo sa liwanag ng gabay, samantalang si Shaitan at ang kanyang mga sundalo, ang kanilang layunin
ay ilalayo tayo sa tamang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kanilang misyon. Ang mga sundalo ni Iblis ang mga kuffar. Ipagpatuloy po natin mga kapatid, dyan lang muna kayo. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pabunyari ng iba. Mga kapatid, ngayon ay unti-unting naglilinaw sa atin sa pamagitan ng banal na Quran kung sino talaga yung matinding kalaban natin. Si Satan. Kaya lang, gaano man siya katindi mga kapatid, ay meron mas matindi. Ang mas matindi doon, yung sarili nating pagnanasa na hinahatak tayo para ito'y sundin. Siyempre, sa mga pinagnanasa natin, mga kapatid, marami doon ang mga bagay na pinagnanasa natin na hindi pinahintulot, pero meron naman pinahintulot. Pero marami hindi. Kaya kailangan mapasunod natin ang ating sarili, kasi kapag napasunod natin ang ating sarili, ay hindi na tayo kayang akay ni Satan sa kanyang maling pamamaraan. Ngayon mga kapatid, isa rin sa nililinaw sa atin ng banal na Quran na patunay na ito ay salita ng Allah ay sa kabilang buhay ay ilalantad ni Satan yung katotohanan hinggil sa kanya. Okay? Dito, hindi na ilalantad. Pero sa kabilang buhay, sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw ng paghukom, ilalantad niya ang kanyang sarili. Kanyang sasabihin. Sabi niya, ang Allah ay nangako sa inyo ng tunay, wagas, makatotohanan na pangako. So, pinangakuan tayo ng Allah at alam natin yun. Kapag nasunod natin ang gusto ng Allah, ay mamahalin na tayo at papasukin tayo sa paraiso. Samantalang sabi niya, pinangakuan ko kayo at alam naman ninyo na hindi ko tinutupad ang aking pangako sa inyo. Kaya dahil doon, hindi ko kayang tuparin ang anuman ang pinangako ko sa iyo, sa inyo.
ay lalong hindi ko kaya na kayo ay ligtas mula sa kaparusahan sa impyernong apoy. Ha? Kung hindi niya kaya na tayo ay tuparin niya, kung hindi na kaya na tuparin niya ang kanyang pangako, lalong hindi niya kaya na tayo iligtas mula sa impyernong apoy. Dahil sabi na kayo rin, kayo rin. Di rin ninyo kaya ang pagligtas. Wala kayong kakayanan para ako iligtas mula sa impyerno. Ibig sabihin, kung hindi ko kaya, kayo rin, hindi rin nyo kaya. Ibig sabihin, lahat tayo. Ibig sabihin, lahat ng susunod sa Kanya ay sa impyerno pupunta at walang sino man sa kanila kaya niyang iligtas ang iba. Kaya sabi niya, practical yung kanyang sagot. Sabi niya, kung hindi ko kaya, una-una, kung hindi ko na itupad ang aking pangako sa inyo, lalong hindi ko kaya na kayo iligtas mula sa impyerno kasi kayo rin, hindi niyo ko kayang iligtas mula sa impyernong apoy. Kaya, dahil sabi niya, bakit hindi ko kaya kayong iligtas mula sa impyerno? Dahil sabi niya, ako ay nilabag ko ang kagustuhan ng Allah. Ang ibig ko sabihin, ito na nga mga kapatid, yung doon niya lilinawin sa kabilang buhay kung ano yung katotohanan hinggil sa Kanya. Sabi niya, ako'y lumabag sa kagustuhan ng Allah. Allahu Akbar. Kaya kung sino man ang sinunod, sinamba si Shaitan, maliban sa Allah, o sinamba si Shaitan kasama ang pagsamba sa Allah. Siyempre, magtatanong kayo, paano yun? Paano yung pagsamba kay Shaitan kasama ang pagsamba sa Allah? Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga tao na mga nag-aangkin na sila yung mga Muslim, maaaring sila ay nagdarasal ng 5 beses, halimbawa. Maaaring sila ay gumagawa rin ng kabutihan. Pero, the same time, sumunod din sila sa kagustuhan ni Shaitan. Naniniwala sila na nagtitiwala sila kay Shaitan. O naniniwala sila at nagtitiwala sa mga alagad ni Shaitan na mga tao. Katulad ng mga albularyo na lang gagamot ng kung ano mga orasyon, katulad ng mga manghuhula. Yung mga yun ay meron silang kaibigan na Shaitan, na jinn. Kaya, sino man lang sumusunod sa tamang pagsamba sa Allah, pero sa kabilang dako, siya ay sumusunod din kay Shaitan, sa ganung kaparaanan na sinasabi natin, ay baliwala yung kanyang gawain. Baliwala yung kanyang pagsamba. Dahil nasisira nung kanyang pagsunod sa kagustuhan ni Shaitan ang kanilang pagsasala, pagsagawa ng sala o sambayang, nasisira nung kanilang pagtitiwala sa mga taong kaibigan o alagad ni Shaitan, na katulad ng manghuhula, mga albularyo na nanggagamot sa pamaraan ni Shaitan, hindi pamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay magiging baliwala, mawala ng saysay ang kanilang pagsunod o kanilang pagsamba dahil sa kanilang maling gawain. Kaya kailangan, mga kapatid, bukod sa ating inilalabas dito ang katotohanan na nilabas ng banal na Quran, patungkol sa mga bagay-bagay na nagpapatunay na ang Quran ay salita ng Allah, maliban doon, ay dito pinapatunayan natin kung sino si Shaitan at ano ang mapapala ng sino mang tao na magtitiwala kay Shaitan
o magtitiwala, maniniwala sa mga tao rin na alagad ni Shaitan. Ha? Yung mga sunod-sunod lang kay Shaitan. Allahu Akbar. Kaya, ito yung sasabihin ni Shaitan. Mga kapatid, ayon sa Surat Ibrahim, Surah 14, ayat 22. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. Sasabihin ni Shaitan pagkatapos magpasya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ano yung pagpasyahan? Ang pagpasyahan ng Allah, una-una, yung mga tao papunta sa paraiso, pasok ng paraiso. Ang mga tao papunta sa impyerno, na magpasawalang hanggan, papasok ng impyerno. Pangatlo, yung mga tao na parurusahan dahil sa kanilang mga malaking nagawang kasalanan. Pero pagkatapos ng parusahan, pagbayad nila doon sa kanilang mga nagawang kasalanan sa impyerno, ay palabasin sila sa impyerno at papasukin sa paraiso. Yung tatlong klase pala ang mga tao. May mga taong diretso sa paraiso, may mga taong diretso sa impyerno, magpasawalang hanggan, at meron namang mga tao na sila ay parusahan sa impyerno, pagkatapos silang magbayad ng kanilang kasalanan, sila ilalabas. Pero palagi kong sinasabi sa ganitong sitwasyon, kaya ba natin kahit lalabas pa rin tayo pagkatapos? Siguradong wala tayong kakayanan. Pero ang sino man ang tao na gano'n ang magiging hatol sa kanya, ay wala na siyang magawa. Allahu Akbar. Ano ang sasabihin ni Shaitan? Pag nakapagpasya ng Allah, Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Katunayan ng Allah, pinangakuhan kayo ng totoong pangako at tinupad ng Allah sa inyo ang kanyang mga pangako. Wa wa'adtukum, at ako naman ay nangako sa inyo, fa akhlaftukum, subalit hindi ko naman tinupad ang aking pangako. Wa ma kana li alaykum min sultan. At pagkatapos nito, wala na akong anong magawa sa inyo. Wala na akong kakayanan. Illa an da'utukum fastajabtum li. Ang naging kakayanan ko lang ay ininggani ko kayo at sumunod naman kayo sa akin. Fala talumuni. Huwag niyo akong sisihin. Walumu anfusakum. Sisihin niyo ang inyong mga sarili. Allahu Akbar. Ma'ana bimusrikhikum. Wala akong magawa para iligtas kayo. Wa ma antum bimusrikhi. At hindi niyo kayang ako'y iligtas. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. At sabi niya, ako ay nilabag ko ang Allah na kung saan kayo naman ay sumama sa akin. Inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Katunayan, ang mga taong makasalanan, mga taong mga masasama, ay para sa kanila ang masidhing parusa. Kaya ganun na nga mangyari, mga kapatid. Si Shaitan ay ipagkanulo niya ang kanyang mga tagasunod. Sabihin, ipagkanulo niya, maging traitor siya sa kabilang buhay. Dahil doon sasabihin niya kung ano talaga ang totoo hinggil sa kanya. Na siya ay manliligaw lang ng tao at nangako pero wala naman siyang kakayanan para tuparin ang kanyang pangako. Wala siyang kakayanan para tuparin ang kanyang pangako. Kaya
Aaminin niya, sabi niya, ako ay walang kakayanan para kayo iligtas, na katulad din, hindi niyo kaya rin na ako'y iligtas mula sa impyernong apoy. At ako ay sinuway ko rin, nilabag ko rin ng Allah noon na nakisama naman kayo sa akin sa paglabag sa Allah. Kaya wag niyo akong sisihin. Sisihin niyo inyong mga sarili. Kaya doon ilalantad, katulad ng sinabi natin mga kapatid, ilalantad ni Shaitan ang tunay na katotohanan hinggil sa kanyang pagiging masama. Na kung saan, nangako siya na ililigaw tayo, nangako siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nililigaw tayo, kaya ginawa niya. At magtatagumpay siya. Yun na nakakalungkot mga kapatid eh. Magtatagumpay siya. Kasi marami siyang may liligaw. Kukunti lang ang magagabayan. Kaya mga kapatid, sa pamagitan ng himala na banal na Quran, dapat tayo ay matuto, dapat tayo ay mamulat sa katotohanan. Dahil walang ibang katotohanan na mula sa Allah, maliban sa banal na Quran at maliban sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming pong salamat sa inyo. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.